Hello mga kaimo, this is Pai. Ngayon, excited akong ipakita sa inyo tatlong klase ng kimbap yung ginawa ko. Actually, may mga vlogs na ako na paisa-isa itong ginawa ko at pinakita ko. Pero ngayon guys, dahil may meeting kami, pupunta kami sa bahay ng isang kaibigan namin na Korean, kasama namin sa simbahan. So ito yung dadalhin ko. Kaya madami yung gagawin ko kasi nasa mga 15 yata lahat kami ngayon. Ganito ako madalas bago magluto, kailangan ko munang isuot yung apron ko. And then gumagamit ako ng headband para hindi malagyan ng buhok yung mga niluto ko. Lalo na kapag may bisita or ipapakain ko sa iba yung lulutuin ko, tinatry ko talaga yung best ko na malinis at hindi malagyan ng buhok. Naghiwa na ako ng carrots, 2 carrots yung hiniwa ko dito kasi marami nga yung gagawin ko, 10 piraso ng gimbap. Lalagyan ko rin ito ng cucumber, so ganito yung pagkahiwa. Kailangan ko rin magprito ng itlog, so 4 na itlog ito. Tapos titimplahan ko lang ito ng konting asin lang naman. Or kahit hindi nalagyan ng asin, okay na rin. Pagkatapos niyan, ipapakita ko sa inyo yung perilla leaves. I'm not sure if makakabili kayo online ito sa Pinas. Masarap ito guys, yung mga kumakain ng samgyup or karne. Ang sarap nito, pampabalansin ng lasa. May fish cake kami, kaya lalagyan ko na rin. So mga 4 na cakes lang ito ng fish cake yung gagamitin ko. Hiwain ko lang ng maliliit na tama lang yung size. And then, nakabili din ako ng spinach. Mura yung spinach ngayon kaya nabumili ako. Nasa mga 60 pesos lang yata ito. Nakaraang buwan, sobrang mahal nito. Triple yung price. At ito yung gagamitin ko na wrapper na pangputos. Then, lalagyan ko rin ng yellow pickled radish. Yung isang pack, 14 yata yung laman. And then, i-blanch ko lang muna itong spinach. Nilagyan ko lang ng konting asin. So, nasa mga 1 or 2 minuto yata. Hinugasan ko na ito ng 3 beses. Pero after nito guys, ay lagyan ko lang or hugasan ko saglit ng malamig na tubig. Ayan, okay na ito. Kaya hugasan ko na ng malamig na tubig. And bago ko nagprito ng itlog, nilagyan ko muna ng 1 kutsara na flour. Ito yung sekreto para maganda yung itlog. Ito yung sekreto para maganda yung prito ng itlog at parang solid siya. Anyway, ready na yung itlog, kaya kailangan ko na rin igisa yung carrot. Kahit hindi na ito timplahan, okay lang. Pero ngayon, nilagyan ko ng sesame oil and then sesame seeds. Pagkatapos nito ay lulutuin ko rin yung fish cake. So sesame oil yung ginamit ko para igisa nito. Nilagyan ko ng corn syrup konti and then sesame seeds na naman. Saglitan lang nagisa ito. Next, siwain ko lang muna itong itlog. So 10 piraso dapat kasi 10 nga yung gagawin ko. Titimplahan ko lang muna yung spinach pero pinapakita ko sa inyo na hindi ko pinutol yung puno kasi alam nyo, andun daw yung maraming sustansya. Nilagyan ko ng konting asin, dinikdik na ahos or bawang, sesame seeds, and then sesame oil. And then, haluin lang natin ito ng maigi para mabalansi yung lasa. Ganito lang kasimple yung pagtimpla nito pero masarap na siya. So, kailangan ko munang tikman para malaman ko kung okay na yung lasa. Kasi marami na ito guys. So, side dish na ito. Yung natira ay ulam na kinabukasan. Titimplahan ko lang muna yung kanin. Naglagay ako ng 1/2 tablespoon na asin. 2 tablespoon ng sesame oil kasi 1/2 nga itong ginamit ko na sukatan. And then, nag-sprinkle din ako ng sesame seeds. Mas masarap kasi kapag malasa yung kanin. Naglagay din ako ng 1/2 tablespoon ng sugar. Yung dating pinakita ko sa inyo ay nilagyan ko ng vinegar pero ngayon hindi ko siya lalagyan. Yung kanin natin, itlog, spinach, yung yellow pickled radish, fish cake, cucumber, carrot at perilla leaves. So ready na! Ayan, kailangan kong maggawa ng bilog para sakto yung laki. So ilagay ko na sa ibabaw. Kailangan even or equal yung paglagay natin sa kanin. Inuna ko yung perilla leaves and then yung yellow pickled radish, yung fish cake, carrots. Ayusin nyo lang paglagay para maganda tingnan. Nilagay ko na rin yung cucumber and then yung itlog. Panghuli, yung spinach. And then, i-roll na natin ito. Dahan-dahan lang. Tapos medyo higpitan nyo ng konti para magdikit-dikit talaga. Huwag naman masyadong malakas kasi baka masira na yung wrapper. Ganito lang kadali yung paggawa nito. Iba't ibang klase ng gimbap. Actually, isa sa paborito ko rin yung bulgogi gimbap na may medyo maanghang na sili. Ayan! Okay na. So, gagawa tayo ulit. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan.
Ito naman ay hindi ko na nilagyan ng itlog kasi mamaya guys, yung outer nito ay lalagyan ko ng itlog. So, ganun pa rin, nilagay ko na yung ibang mga ingredients maliban sa itlog. So, mamaya ko ipakita sa inyo. Tapusin ko lang muna lahat yung pag-wrap nito kasi may isa pang klase ng gimbap na ipakita ko sa inyo. So, ayan, i-roll lang ulit tapos dahan-dahan na medyo higpitan lang. Okay na! So, ito yung pangatlo. Naglagay lang ako ng plastic, saka ko nilagay yung kim na wrapper and then kanin. So, babaliktarin ko lang ito. Ayan, napansin nyo, kailangan kong baliktarin. Saka ko ilagay yung ibang mga ingredients. Perilla leaves, yung yellow pickled radish, itlog, fish cake, carrots, cucumber, at saka yung spinach. So, ganito lang yung pag-roll. Medyo malaki ito, kaya medyo mahirap siya. Kung konti lang sana yung nasa loob, mas madali lang siyang i-roll. Anyway, kahit ganito yung itsura niya guys, pag i-slice nyo na mamaya, maganda na siya tingnan. 2 rolls lang yung ginawa ko noon. So, ito rin, yung lalagyan ko ng itlog ay 2 din yung gagawin ko. So, naluto na yung isa. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Medyo mahirap siya i-roll guys kasi nga tamang-tama lang yung laki ng kawali ko. Pero alam nyo, nung una lang siya medyo mahirap. Pero tingnan nyo ngayon, maganda na siya, diba? So, ready na lahat. 10 ito lahat guys. Kailangan ko lang i-slice. 3 lang muna yung hiwain ko para maipakita ko sa inyo. Doon ko na hiniwa yung iba para fresh pa siya at hindi mag-dry. Anyway, papakita ko lang sa inyo ulit. Tingnan nyo ang ganda, diba? Napaka-masustansya nito. Isang roll, busog na kayo nito. Again, perfect ito with noodle. Pinahiran ko lang ng sesame oil at saka nag-sprinkle ako ng sesame seeds, saka ko siya hiniwa. Ayan, tingnan nyo, papakita ko sa inyo saglit. Ang ganda na, diba? Ito naman, yung itlog, yung outer, ay hindi ko na pinahiran ng sesame oil. Sesame seeds lang yung nilagay ko. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo saglit kung gaano siya kaganda at masarap ito, promise. Next naman ay yung kanin, yung outer. Nag-sprinkle lang din ako ng sesame seeds, saka ko siya hiniwa. Tingnan nyo guys, kanina hindi siya ganun kaganda, pero nung hiniwa na, okay na siya, maganda na rin naman tingnan. Ayan! Ready na guys! Kain tayo mga kaimo! Sino sa inyo ang gumagawa nito? Medyo matrabaho din ito pero alam nyo nakaka-happy siya. Masustansya na at masarap pa. Madalas, weekend ako nagluluto ng ganito kasi mas marami akong oras. Ayan, tingnan nyo, pwede kayong maglagay ng sauce ng mustard or ketchup or mayonnaise, kahit anong gusto nyo, okay lang. Again, gusto kong mag-thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ito lang muna may pakita ko sa inyo ngayon. Kita tayo ulit bukas. Bye everyone! Annyeong!